sa ating mga kababayan po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Welcome po muli sa ating programa dito sa Power Cells. At kumusta po ngayon ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas? So yan mga kaibigan, ito po ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry Naturopathy. At ang topic natin ngayon mga kaibigan nating bigyan daan ay ito po ay tungkol sa goiter. Balik tayo dito sa goiter mga kaibigan. Kasi itong goiter ay malaking problema ito sa ating bansa, mga kaibigan. Ika nga ay ayon sa ating mga eksperto dito sa Pilipinas, iodine deficiency continues to be a nutrition challenge in the country. Talagang malaking hamon pa rin. Isipin mo, katagal na ito. Problema nito ay iodine deficiency pa rin. So mga kaibigan, last week of January, yun po yung awareness week of goiter, mga kaibigan. Nahuli tayo kunti, pero sige lang. Atin pong bigyan daan ito mga kaibigan. So, widespread information and education is needed to capacitate the public about the effects of goiter and other IDDs. So, ito mga kaibigan, kailangan ng widespread information and education. So, hindi kaya yan sa loob lang ng isang linggo, mga kaibigan. Kailangan damihan natin. Isipin po ninyo yung iodine deficiency continues to be a nutrition challenge in the country. Ay bakit? Marami naman sanang source of iodine. Bakit tayo nagkukulang lagi? Ayan mga kaibigan, ating bigyan daan yan ng mas magandang plataforma ba para yung mga kababayan natin na buntis yung liig maagapan ba kasi okay lang magbuntis yung tiyan kasi after 9 months maglabas mo yung baby, pero yung goiter ba kahit na isang taon na lumipas lalo man lalaki. So hindi maganda, pati yung liig mo takpan mo na kasi hindi man maganda tingnan. Yung sexy na liig wala na. Sa Bible nakasulat man yung liig. Ang ganda tingnan ng liig ng babae. Kaya kailangan manatili yung kagandahan ng liig mga pangga. Kasi more vulnerable dito ang mga kababaihan sa problema po ng thyroid gland. Di ba mga kaibigan? Mas malaki ang risk ng mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Kaya maganda na mga pangga ay dito tayo, sama-sama tayo dito kasi mahirap Kung gwapa ka, pagpabaya tayo dito sa ating thyroid gland, naku, mabawasan talaga yung kagwapahan natin. Talagang yan po mga kaibigan, So, atin mo nang tingnan, ano ba ang mga simptomas ng hypothyroidism? Dito tayo. Yung mga simptomas nun. Mayroon ding hyper, dito muna tayo sa hypo. Mga kaibigan. Number 1 na mga symptoms dito, muscle cramps. Maraming mga cramps na mararamdaman sa mga legs. Naku, pag nagkaroon pala tayo ng mga hypo, mga kaibigan, magka-cramps, no? Then, increased sensitivity to cold. Madaling mga lamigan. Yan po, mga kaibigan. Pag okay naman ang temperature sa iba, tapos sa iyo, medyo sobrang panglalamig mo, sign yan mga kaibigan na mayroon kang hypothyroidism. Kung baliktarin naman natin, sobra nang nilalamig yung mga kasamahan mo, sa iyo, okay lang. Nakasando pa lang. Sign din yan na mayroon kang hyperthyroidism. Hindi rin ang normal, mga kaibigan. Kaya ating tingnan bantayan natin ang mga pare ko kasi mayroon din mga lalaki dito na talagang may nagde-develop na problema sa thyroid gland. Okay? Later symptoms, ito na yung goiter, low body temperature. Ayun na, pag hypo low body temperature yan. Pag hyper, high ang temperature. Mga kaibigan. Tapos ang burning of calories,
mabilis. Doon naman sa hypo, mabagal. Kaya manaba. Kapag mahirap kang mag-control ng weight, consider your thyroid gland. Baka meron kang hypothyroidism. Doon naman sa gustong manaba, pero hindi lang talaga, payatot na lang talaga. Kahit damihan kain, hindi pa rin. Consider your thyroid gland. Baka meron kang hyperthyroidism. Hindi talaga yan mabago hanggat hindi na-correct yung thyroid gland. Okay ha, mga kaibigan? Now, kapag lumalala po ang problema sa goiter, magkakaroon po ang tao ng edematous swellings. Ano yan? Edema. Sa Bisaya, hupong. Yan, mga kaibigan. Sa Tagalog, yung manas. Oh, yan ha, mga ma'am. Hindi maganda yan. Mga sign yan na mayroon tayong nagde-develop na hypothyroidism. Then, slow speech. Mabagal magsalita. Hindi makapagbilis magsalita. Parang pagod yung bibig. Yan ha. Sluggish reflexes. Medyo bumabagal ang paggalaw ng katawan. Abnormal menstrual cycle. Yun na. Abnormal na. Ito na. Dagdag na ang mga monthly affliction ng mga gwapa. Kahit nga hindi gwapa. May apektuhan din mga kaibigan. Kahirap man lamang ito. Lahat naman puro gwapa. Sabi nga ng isang manunulat, sabi niya, lahat, wala namang pangit. It depends always upon the eye of the beholder, sabi. Mga kaibigan. Female infertility. Naku, mga pangga, mahirap magbuntis. Ito yung isa sa mga symptoms ng hypothyroidism. Gusto mong magkaanak, hindi ka magkaanak. And decreased libido in men. Ito naman ang problema. Nagkulang ka ng ammunition. Wala. Maubusan ka ng bala nito. Kahit may baril ka, wala. Kulang naman sa bala. Yan, mga kaibigan. Hypothyroidism may also impair cognitive function and memory. So, medyo magiging makakalimutin. Mga kaibigan. Yun yung hindi maganda. Then, isa pang problema dito, yung sinasabi ng mga Bisaya na panot. Correct ka dyan. Yung panot. Parang, tama ba yun? Yung, parang nabubawasan ng buhok ba? Sa Bisaya, pahak. Ano ba yan, mga kaibigan? Yung talagang, in general, yung buhok mo, nanglalagas. Hanggang kunti na lang natira. Ayan, mga kaibigan, consider your thyroid gland. Huwag kang gaano mag-focus sa buhok mo. Dito talaga sa thyroid gland. Kasi kung may nagde-develop sa'yo na hypo, halimbawa, mananaba ka, mayroon talagang malaking chance or malaking possibility na mayroong slow function of your thyroid gland. Ayan, ha? Hair loss yan, mga kaibigan. Anemia, ano yon? Mababa ang oxygen sa dugo. Nahihilo. Malipong ba? Yan ang sign na mababa ang hemoglobin or iron sa dugo. Yan, ha, mga kaibigan. Deepness. Ano yung deepness? Medyo mabibingi. Ay. Yan, hindi maganda, mga kaibigan. Psychosis. Now, ang psychosis, hindi naman ibig sabihin may mental problem. Pero symptoms yan na mayroong nagde-develop na mental problem. Pero hindi ibig sabihin na mental problem na yan, ha? Ayan, mga kaibigan. Pero kailangan makorek ka agad yan. Kasi sometimes, psychologically, dahil sa ating negative thinking, nagiging worse yung kalagayan. Di ba? Dapat positive. Huwag yung magpapadala, ito na yun, ano kaya, kawawa na ako nito. Huwag po, ganyan. Be brave, be strong.
Just face it and do what is right. Correct ka Ah, dyan. mga kaibigan. Then, ano pa? Hypoglycemia. Ano yan? Low blood sugar. Mababa ang sugar sa iyong katawan, sa dugo. So, yun na yan, mga kaibigan. Pero, napansin natin, itong mga may hypo, masarap lagi ang tulog. Sarap lagi tulog. Yun namang may hyper, halos hindi makatulog. Ito yung problema. Kaya alam po ninyo, itong ating thyroid gland, maliit lang to, pero bigatin yan. Ang laki ng nagagawa niyan. Basta healthy yan, okay. Mga kaibigan, okay tayo. So, iodine is the classic remedy for hypothyroidism. Yan, mga kaibigan. At may dahilan yan. Iodine is one of the 2 ingredients needed by the thyroid gland to synthesize thyroid hormones. Thyroxine, isa po yan. T3 and T4. Lahat ng yan, yung dalawang yan, galing yan sa iodine. Pag walang iodine, walang T3, walang T4. Mga kaibigan. In fact, they are named after the amount of iodine they contain. Halimbawa, yung T3, molecule contains 3 atoms of iodine. T4, it holds 4 atoms of iodine. Kaya T4. Yan mga kaibigan. Kaya very much dependent ang ating thyroid gland mag-produce nitong T3 at saka T4. Kaya kapag deficient tayo sa iodine, malaking problema yun. Take note ang mga kababaihan, mas nangangailangan ng iodine kaysa sa kalalakihan. Bakit po? Lalo na kapag nagbubuntis na ang babae. Much needed. Kapag nagkulang ka lang ng iodine, ang brain development ng iyong baby, yung fetus sa loob ng iyong bahay bata, maapektuhan yan. Kaya pwedeng ma-develop sa kanya yung cretinism or medyo mababang IQ. Mahirap turuan. Mahirap makaka-catch up ng mga lesson. Kawawa yung baby. Di ba? Mga kaibigan. Kaya kailangan natin ang nutritional approach, mga kaibigan. Without iodine, the synthesis of these hormones cannot proceed. Talagang ganyan yung mga kaibigan. Para sa ating mga kababayan, kung may mga katanungan kayo tungkol lalo na sa ating topic ngayon, magmensahe lang po kayo sa ating pong Facebook page na Power Cells at ating pong bigyan daan yan sa ating pong consultation online. Now, ito yun mga kaibigan. Even when thyroid stimulating hormone na galing po sa pituitary gland keeps stimulating the thyroid gland to produce these hormones. Kahit na siging sabi ang pituitary gland, mag-produce ka ng T3, mag-produce ka ng dagdag na T3 or T4. Hindi. Sabihin ng thyroid gland, anong magagawa ko? Bakit? Wala iodine yan na mga kaibigan. So most countries mandate the sale of iodized salt and other iodine-fortified food products for this reason. Yan po yung dahilan nun, mga kaibigan. However, care must be taken when taking iodine for hypothyroidism. It is important to constantly monitor the levels of the thyroid hormone during iodine supplementation because there is only a thin line separating euthyroid state, normal thyroid levels, from hyperthyroidism. Yun po yung dahilan dito na careful talaga kasi pag hyperthyroidism, ibig sabihin more production yun. So, dito, hindi maaaring effective ang iodine. Kasi baka lalo lamang magkakaproblema yung pasyente kapag mayroon siyang hyperthyroidism. Furthermore, iodine is not the magic pill for every case of hypothyroidism. That is the big issue, mga kaibigan. Now, eto mga kaibigan. Iodine supplementation only works when the cause of hypothyroidism is low levels of mineral. Yan. Hypothyroidism cases due to other causes, iodine supplementation can actually worsen
the patient's condition. Kung mayroong ibang mga factor, halimbawa, bukod sa iodine, mayroong pang ibang factor. Kapag bigyan mo siya ng more iodine, lalo maging worse yung kalagayan. Kaya dito po magiging crucial ang sitwasyon, mga kaibigan. Lalo na kung mga synthetically, ang synthetic ang form ng supplementation, medyo mahirap ang metabolism niyan. Unlike natural source, hindi siya mahirap kasi nature eh. We are part of nature. Kaya we function very well in nature. Pero kung lagyan ka ng mga synthetically made na mga minerals or trace mineral tulad ng iodine, there can be some difficulty in metabolizing it. Mga kaibigan. Now, ang halimbawa dito, when hypothyroidism is caused by autoimmune thyroid disorders or low levels of TSH, thyroid stimulating hormone, galing po sa pituitary gland yun, yung stimulation na yan. Giving the patient more iodine will only cause iodine toxicity. So, kailangan malaman din yung function ng hypothalamus, kung okay siya, hindi nag-overreact siya, or under ang kanyang command, no? Over or yung sobra namang parang walang nangyari, no? Parang irresponsible siya doon. Ganon din po ang pituitary gland. Kailangan po yan na maayos. It is important to determine if a hypothyroidism in patient also suffers from iodine deficiency before this iodine supplementation can be recommended. Yan, mga kaibigan. Now, let us go here. Minerals needed for the thyroid gland. Ito, number 1 to. Ano po ang mga minerals dito? We already mentioned iodine, di ba? Kaibigan, dito tayo sa ibang mga mineral. Selenium. What is the function of selenium when it comes to the function of of our thyroid gland? Besides iodine, selenium is another essential mineral needed for proper thyroid function. Selenium is one among the trace mineral. Maliit lang ang kailangan natin yan, pero very powerful siya, katulad ng iodine. No? In fact, yung thyroid gland contains more selenium than other body parts. Just imagine that. So, sa lahat ng parte ng ating katawan, maraming selenium ang naka-store sa ating thyroid gland kaysa sa ibang parte ng katawan. So, katulad ng iodine, ang pinaka-most needed na mineral or trace mineral ng ating thyroid gland ay iodine. Now, science had found out, hindi lang iodine, selenium din. Ay itong selenium, hindi ito nabigyan ng emphasis, mga kaibigan, na ating imbigyang daan yan ngayon. Mga kaibigan. Now, during selenium deficiency, the body meets the selenium needs of the thyroid even before it sends selenium to the brain. So you see that, mga kaibigan? Napaka-crucial ang pangangailangan ng katawan ng selenium. Kapag nagkulang na tayo ng selenium, kaagad yung katawan mag-take action. Hindi yung, halimbawa, kulang kami dito ng ganito. Sige. Tapos mamaya pa, sa buwan na lamang hindi pa dumating yung supply. Hindi ganoon ang katawan. Pag nagkulang kaagad ng selenium, eventually, immediately, talagang binibigay kaagad ng katawan yung kailangan na selenium sa thyroid gland. Even before it sends selenium to the brain. Just imagine that, mga kaibigan. So, ibig sabihin, crucial na crucial ang selenium necessity ng ating thyroid gland. The body uses selenium to make selenoproteins. So, dependent ang ating katawan sa selenium para makagawa siya ng selenoprotein, a group of antioxidant enzymes. Ito ay required for different biochemical reactions. So, tingnan natin. The thyroid gland needs 11 different selenoproteins. Just imagine that. Yan ang kailangan ng thyroid gland. Para ano?
para maggawa siya, para mag-manufacture siya ng T3 at saka T4. Just imagine that. Ibig sabihin, kahit na meron kang iodine, kulang ka ng selenium. Kulang sa material yan, mga kaibigan. Kulang sa material yan. Pares lang yan sa may mga kahoy, wala namang simento. Di ba? May mga kahoy, wala namang bakal. Di ba? Hindi pwede yan. Kailangan kumpleto siya. No? Just imagine that. 11 na selenoproteins ang kailangan ng thyroid gland para makagawa siya ng T3 at saka T4. And also to function properly. So, hindi lang para sa paggawa no, ng mga ROMATs. No? Hindi kailangan lang, yung kailangan na yan ng thyroid gland para magawa niya yung T4 at saka T3. Hindi lang yon para mag-function ang thyroid gland na maayos. Ang halimbawa dito, the selenoproteins making up a family of enzymes called iodothyronine. Deodenases are required for the conversion of T4 to T3. So you see, halimbawa, ang ating thyroid gland, nagpo-produce lang siya ng 20% na T3. So mayroon pong 80% T4. Now, further conversion of this T4 into T3 are done in other parts of the body. For example, sa liver. So, yan mga kaibigan. Now, dito, kailangan po ng ating katawan ang selenium para ma-convert niya itong T4 into T3. So, this is very crucial mga kaibigan. Kaya ang selenium, napakahalaga po, no, sa healthy function ng ating thyroid gland. This conversion is important for two reasons. First, T3 is the more active of the two thyroid hormones. Secondly, 80% of the T3 found in the body are made from T4. Yan mga kaibigan. Then, selenium is also known to prevent some of the presentations in iodine deficiency. Iodine deficiency causes severe hypothyroidism. Only when it is followed by selenium deficiency. Ayan, mga kaibigan. Kaya hindi lang iodine ang nagkulang sa katawan ng tao, kundi selenium. Kung sapat naman ang iodine, okay, pero kulang ng selenium, doon nagkakaproblema, mga kaibigan. So, ang halimbawa dito, selenium deficiency is required before iodine deficiency can cause cretinism. Cretinism, ating bigyang daan yan, ipagpatuloy natin yan mga kaibigan, no? Ang cretinism yan, magkaroon ka ng retarded growth. Hindi maganda ang paglaki mo. At pati yung brain, hindi talaga maganda. Pati yung mukha mo, may mga pattern yan na makita ng isang tao na talagang nagde-develop po yung tinatawag na cretinism. So mga kaibigan, ito po ang mga suliranin na dulot po nitong problema sa thyroid gland. Ating pong bigyan daan ngayon ang ating power cells. Ano ang malaki o maliit niyang maitutulong? Malaki ba ang maitulong o maliit? Tingnan natin mga kaibigan, no? Sa mga karamdaman na hamon sa ating society, mga kaibigan, lalo sa Pilipinas, isipin po niyo, thyroid problem become still, no? Nagiging problema pa rin. Wala pa rin magandang resulta kahit na may mga medical administration or intervention na ginagawa natin, still it becomes the problem of our country. So mga kaibigan, ating pong tingnan kung ano ang maitutulong ng ating power cell, mga kaibigan. Now, ang allium sativum ay pinaka-highlight ito ng ating power cells. Ayon po sa mga eksperto, mayroon po itong numerous beneficial medicinal properties na maidudulot sa atin. Ano po yan? Nandyan po ang sulfur compounds na nakakatulong sa ating cardiovascular problem. Mayroon din po itong vitamin C, vitamin B6, selenium,
and manganese. So, isa sa mga rich source of selenium ay allium sativum. Kaya kung mayroon kang problema sa thyroid gland, remember, ito yung topic natin mga kaibigan, selenium is one among the most important partner of trace mineral ng iodine sa ating thyroid gland. O, yan mga kaibigan. Kaya kung magtitake tayo ng power cells, ang saya-saya ng ating thyroid gland. Dahil sa hindi lang, ang totoo, ang allium sativum, mayroon din po siyang trace mineral na iodine. Yan mga kaibigan. So, dito mga kaibigan, ang selenium is also another wonderful mineral na nandyan po sa allium sativum. No, mga kaibigan. Ang garlic po is a very good source of vitamin C, the body's primary antioxidant, defender in all aqueous water-soluble areas. At sa ating bloodstream, kailangan din po ito para mag-protect sa LDL cholesterol from oxidation. Yan mga kaibigan. Kaya very good po ang mga nutrients na source na galing po sa garlic mga kaibigan. Now, ang vitamin B6 is another wonderful function po nito ay it will prevent heart disease. So, hindi lang siya vitamin B complex o vitamin B6, kundi ayon sa mga eksperto, nakakatulong pala ito para hindi magkaroon ng sakit ang puso. Ay, galing mga kaibigan. So, anong ginagawa niya? Yung mekanismo ng vitamin B6 mga kaibigan, iluluwer niya sa ating bloodstream ang homocysteine. Homocysteine is another problem. Pag tumaas ng tumaas yan sa ating dugo, ay manira yan doon. Ano ang sinisira ng homocysteine? Sisirain niya ang ating blood vessels. Just imagine that. Homocysteine can directly damage blood vessel walls. So, hindi po pwedeng na magdami yan. Ipiprevent yan ng vitamin B6. Di ba, mga kaibigan? Now, ang tanong, saan magaling yung homocysteine? Pag sige kang kain karne, magtaas yung homocysteine. Yan po ang totoo, mga kaibigan. Kaya, dapat 80% gulay, 20% karne. Yun, pwedeng makontrol yan. Pwedeng mabalansi pa rin ang katawan. Pero kung kunti lang yung sahog na gulay, ang dami yung karne, ay, mahirap mga kaibigan. Magtaas yung homocysteine. Sirain yan ang sirain yung blood vessel walls. Ay, di ba magkakaproblema tayo ng cardiovascular problem? Di ba? So, ito yung kailangan. Bukod sa mayroon itong ajuin, yung sulfur compound, mayroon po siyang vitamin B6. Napakagaling mga kaibigan. Now, the selenium in garlic can become an important part of our body's antioxidant system. Now, ano naman po ang magagawa ng selenium bukod sa thyroid gland? No? Ang selenium po, tinatawag siya na cofactor of glutathione. Yan Parang hindi pwedeng ipaghiwalay itong selenium at saka glutathione. Ang alam ng karamihan sa glutathione, pangpaputi. Hindi po. Maraming function yung glutathione. Isa yan sa mga pinoproduce ng ating liver para mag-detox ang ating liver. Yan mga kaibigan. So, glutathione peroxidase ang tawag niyan. One of the body's most important internally produced antioxidant enzymes. Selenium also works with vitamin E in a number of vital antioxidant systems. So, kikita po natin, halimbawa, vitamin E, as in eagle vitamin E. Very good siya para mag-increase ang oxygen ng iyong dugo. Pero kung wala ang selenium, malungkot man yung vitamin E. Sabi, nasaan na si selenium? Wala. Kahit yung iodine, nasaan na si selenium? Wala din.
problemado, hindi maka-smile yung thyroid gland natin mga pangga. So, we need these minerals to give us a healthy function of every glands and organs of our body, mga kaibigan. Ang Power Cell Herbal Capsule, mga kaibigan, ay ating pong ma-avail yan. Mabibili po natin yan sa ating mga outlets tulad ng South Star Drugs, Mercury Drugs, Ross Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Like and follow us on our Facebook page na Power Cells. At we also invite you to subscribe on our YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. At sa ating mga kababayan na gustong masundan ang ating mga program, ating mga topic dito, you can follow us, mga kaibigan, sa ating YouTube channel. At mayroon tayong series of topic doon at makakatulong po yan sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga busy po, mga kaibigan, no? Mayroon po akong maraming nakausap na mga pasyente na sometimes nakakasali siya sa ating live, minsan hindi, because there are some schedules, no, na hindi tumutugma. So yan po, mga kaibigan, we thank God for this program of our company, the Brigada, sa ating Power Cells, so that we may be able to do service for our fellow man, mga kaibigan. Ika nga, ang aming pong password, service is our passion. May God bless us.